Maliwanag po ang sinabi ng Pangulo sa kanyang mensahe. Sabi niya po, uulitin po natin, malinaw ang salitang ginamit natin, energy emergency. Hindi ito emergency ng pangkalahatan. So, sabi din po niya na there's nothing to be panic about. Buong puwersa ang pamahalaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbabantay at pag-agapay sa mga kababayan nating naaapektuhan sa nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Noong Martes, March 24, idineklara ni Pangulong Marcos Jr. ang State of National Energy Emergency upang mapangalagaan ang pambansang interes, tiyakin ang katatagan ng supply ng langis, at magpatuloy ang paghahatid ng mahalagang serbisyo. Layunin din itong unahin ang kapakanan ng taumbayan, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan. Gayon din ang maibsan ang epekto ng kaguluhan sa Middle East. Nilagdaan din ni Pangulong Marcos Jr. ang Republic Act 12316 noong Miyerkules, March 25, na nagbibigay ng kapangyarihan sa pamahalaan na suspindihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Hindi dito nagtatapos ang mga hakbang ng Pangulo upang hindi maramdaman ng taumbayan ang epekto ng kaguluhan sa Middle East. Una sa listahan ay ang kapakanan ng mga Pilipinong naiipit sa ibayong dagat. Sa katunayan, mahigit sa 2,000 overseas Filipino workers na ang ligtas na nakauwi sa Pilipinas, samantalang mahigit 16,000 naman ang natulungan sa pagkain, tirahan at iba pang pangangailangan. On top of the situation din ang pamahalaan pagdating sa supply ng langis. Kahapon, March 26, Huwebes, inanunsyo na rin ni Pangulong Marcos Jr. ang matagumpay na drilling at testing ng Camago 3 well na likas na pinagkukunan ng enerhiya na magpoprotekta sa bawat Pilipino mula sa tumataas na presyo ng langis. Nagpatupad din ang pamahalaan ng libreng sakay at diskwento sa LRT at MRT. Tulong pinansyal sa mga tsuper, discount sa toll at bayarin sa eroplano, murang bigas at pagpapalawak ng Kadiwa stores, at fuel and fertilizer subsidies para sa mga magsasaka at mangingisda. Sapat din ang supply ng pataba at pagkain habang makakatanggap din ng libreng bigas ang mga lokal na pamahalaan at mahigpit namang binabantayan ng gobyerno ang hoarding at overpricing. Muli, ang panawagan ng pamahalaan sa taumbayan, walang dahilan upang magpanik dahil may ginagawa ang pamahalaan at mahigpit na nakatutok at nakabantay sa sitwasyon. Isang magandang balita para sa mga Pilipino. Malugod na ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang video message ang matagumpay na drilling at testing sa Camago 3 well sa Malampaya gas field. Kaya nitong mag-produce ng aabot sa 60 million standard cubic feet of gas kada araw. Isa itong mahalagang kaganapan para sa ating bansa dahil mapapatatag nito ang ating energy supply. Mayroon na tayong dagdag na papagkukunan ng indigenous fuel na magpapailaw sa ating mga tahanan at negosyo. Ang natural gas na makukuha sa Camago 3 wells ay inaasahang magpapababa sa ating electricity cost. Base sa estima, pumapatak na nasa 4 pesos and 80 centavos per kilowatt hour ang gas mula sa Malampaya, malayo sa 10 pesos and 30 centavos na halaga ng imported liquefied natural gas. Bawat piso matitipid dito ay malaking tulong sa budget ng bawat pamilyang Pilipino. Ayon sa Pangulo, inaasahang mapapahaba ng Camago 3 wells ng 6 na taon ang buhay ng Malampaya gas field. Sa tulong ng bagong tuklas na indigenous gas source, magiging mas stable ang ating supply ng kuryente, magiging mas mura ang elektrisidad, at higit sa lahat ay buong Pilipinas ang makikinabang dito. Dagdag pa ng Pangulo, kasalukuyan ng naglalatag ng mga bagong pipelines sa Malampaya. Taong 2000 sa simula nung huli itong ginawa. Makakaasa ang sambayan ng Pilipino na patuloy ang mga hakbang ng gobyerno upang palakasin pa ang energy infrastructure ng bansa. During the Senate hearing yesterday on the impact on the Middle East crisis, Senator Bam Aquino questioned government officials on why
did the government stop short of calling for a state of emergency? As sabi niyo po, yung national energy emergency ay hindi naman po pwede mag-price freeze. Hindi tayo makakapag-price freeze dito hanggang monitoring lang. So, he wants to know the wisdom of why the government decided to choose national energy emergency rather than a state of emergency. Hindi po nating sinabing hindi magpa-price freeze. Ang sabi po natin, aaralin po ito. At ito po ay babalansihin at kung ano ang nararapat para po hindi lang isang sektor ang maaapektuhan. Balanse para sa oil industries, balanse para sa taong bayan. So hindi po natin sinasabing hindi magpa-price freeze, pero ito po ay inaaral. So masasabi pa rin po nating may ngipin pa rin yung pamahalaan pagdating dito sa national energy emergency. Opo, at maaari pong magsagawa ang ating pamahalaan ng kanilang katungkulan at nang hindi lalabag sa batas. Ma-unlock natin ang mga funds na dapat natin magamit nang naaayon din sa batas. In another topic lang po, si President Marcos sa isang interview pa rin po sa Bloomberg, sinabi niya he's fearing that a former ally could undo his legacy and the gains of his administration. Maybe where is this fear coming from? And ano-ano pong gain or legacy ng administration na posibleng ma-overturn in the event na bumaba na ang Pangulo sa pwesto? Unang-una po, ang masasabi natin, ang Pangulo po ang nagpauna na makapagpaimbestiga sa mga maanumalyang flood control project. Hindi po biro sa isang Pangulo sa panahon ng kanyang administrasyon ang hahamon na imbestigahan ang lahat, pati na ang kanyang administrasyon at maaaring kanyang mga kaalyado para maipakita sa tao na hindi dapat inaabuso ang pondo ng bayan. Isa lamang ito sa maaari natin masabi na magandang ginawa ng Pangulo. Hindi na ito malilimutan ng mga kababayan natin. At ang mga proyekto, nakita po natin, katulad po ngayon, ang mabilis na paggalaw, pagkilos ng Pangulo sa panahon ng nangyayaring krisis dito sa Middle East. Ito po ang masasayang kung ang pipili nating leader ay hindi maipagpapatuloy ito naging mga gawain ng Pangulo. So nakakahinayang po talaga dahil baka mamayagpag muli ang mga hindi dapat na mamayagpag at makalimutan panagutin ang dapat na managot. Sunod po ng katanungan, Mads Moratillo, Net 25. Hi, ma'am. Ma'am, sabi po ng Pangulo nung nagkaraan na magkakaroon ng tupad program ang gobyerno para dun sa mga driver, yung mga nasa transport sector na naapektuhan po nitong oil crisis. Ano po yung magiging latag dito ng gobyerno? Paano po? Sa ngayon po ay fina-finalize pa lang po ito. Sa ating pong pinarating, nagkaroon na po ng meeting kahapon at magmi-meeting pa po muli kung ano po ang dapat na guidelines at kung paano po ito maipapatupad. So, ngayon po ongoing po ang deliberations patungkol po dito. Ma'am, magkakaroon po ba ng panibagong pagpapalit sa leadership ng ibang department? Hindi pa po na ipapaabot sa atin kung meron sa ngayon. So far, tiwala pa naman ng Pangulo sa lahat ng head ng departments? Opo. Okay po. Salamat po. Sunod na katanungan, Ann Soberano, Bombo Radio. Good afternoon po, Yusek. Sa dami po ng issue ngayon, Yusek, na kinakaharap ng ating bansa sa ekonomiya, fuel crisis, politika, ano po ang top priority ngayon ng Malacanang? At kung meron po, ano po ang hindi muna tututukan? Sa Pangulo po, sa paningin ng Pangulo at ng administrasyon na ito, lahat po ng issue ay dapat tutukan. Pero siyempre po, ang inuuna sa ngayon ay kung paano po natin maiibsan ang impact ng nangyayari po sa Middle East. Pero lahat po ng issue na nakalatag, hindi po ito pwedeng tulugan. Hindi pwede natin sabihin, pabayaan muna natin itong issue na to at ito muna po. Lahat po ng issue na nakalatag dito ay dapat tinututukan. Follow up. Sa lahat po din nangyayari, anong isang bagay na maaring pwedeng igarantiya ng gobyerno sa publiko ngayon? Specific po. Garantiya sa lahat ng bagay? Sa mga nangyayari ngayon, Okay. ano pong pwedeng ibigay ninyong garantiya sa ating mga kababayan? Kitang-kita po natin kung paano magtrabaho ang Pangulo.
hindi nagbabakasyon, kung hindi nagtatrabaho. Ang garantiya po ng Pangulo, ang presence po niya, ang mga utos po niya, ang mga polisiya na inilalatag po sa taong bayan. Nakikita po natin. Siya na nga rin po, uulitin po natin, garantiya na ang pondo ng bayan ay gagamitin sa tama para sa taong bayan, para sa proyekto ng gobyerno. Salamat, Yusek. Salamat po. Sunod na katanungan, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Ma'am, good afternoon. Despite the apparent interventions ng gobyerno, hindi pa rin naman natin maiiwasan yung mga detractors na nagsasabing baka yung ayuda na pinamimigay ay madaan sa pagbubulsa o sa korupsyon. Ano po ang masasabi ng palasyo dito? Yan naman po ay puro haka-haka, puro pang-iintriga. Kung meron silang nais na malaman at meron silang duda, di sila na po mismo ang mag-imbestiga. Sa ngayon po, hindi po iniisip ng Pangulo yung mga ganyang klase ng intriga. Hindi panahon ngayon ng pang-iintriga. Kailangan po natin ng pagtutulungan. Hindi po natin kailangan ng paninira, kung hindi pag-uunawaan. On another topic, a business organization said possible po ang work from home setup ngayon para makatipid lalo na yung mga private sector. Ano po ang maimumungkahi ng palasyo? Kung yan po ang magiging panukala ng mga private business companies, makakatulong po malaki yan. Pero siyempre po, hindi naman po didiktahan ng Pangulo ang mga pribadong kumpanya kung nakikita po nila na ito'y makakabuti sa ating bayan, para sa interes ng ating mga kababayan, para makatipid din po sa fuel o sa produktong petrolyo. Maganda po yung suggestion. Sunod po na tanong, Mads Maratillo, Net25. Okay, ma'am. Related lang po dun sa tanong ni Robbie about the workers. Yung TUCP, nagkaroon sila ng panawagan, ma'am, na sana magkaroon ng 5,000 ayuda rin para sa mga minimum wage earner. Possible po ba ito? Katulad ng sinabi natin kahapon, lahat po ng suggestion ay aaralin. Nothing is off the table. Pero kailangan po natin unahin ang dapat na mauna na bigyan ng ayuda. Nauna na po natin binigyan ng transport sector. Yan po ang utos ng Pangulo Marcos Jr. At inuuna rin po natin ang mga maaaring ibigay na tulong sa lahat ng kababayan. Hindi po ito namimili yung 50% discount sa MRT, LRT, libreng sakay. So lahat po na maaaring ibigay na naaayon din sa batas at kakayanin ng budget ng Pangulo ay rather ng gobyerno, ibibigay po yan. Ma'am, can we get the reaction of the palace post? Yung Philippines daw po, yung kauna-unahang bansa na nag-declare ng national energy emergency. And also, can we get the reaction of the palace on the looming rotational brownouts and declining electricity supply? Bukod sa mataas na presyo ng langis, tag-init na rin po kasi at may mga ginagawa na po ba yung gobyerno para sa nagbabatang krisis, hindi lang sa langis kundi sa kuryente? Yung unang tanong, ano yung unang tanong? Yung Pilipinas yung first. Okay. So, kung tayo po ang kauna-unahan nag-declare ng state of energy emergency, yan lamang po ay nagpapatunay na ang pamahalaang ito ay hindi po nagbabagal sa kanilang pagkilos. Ibig sabihin po, itong energy emergency na inihayag ng Pangulo ay para po maibsan, para po mapigil na magkaroon ng krisis dito sa ating bansa. So, inuuna na po natin lahat bago pa man tayo humantong sa hindi magandang sitwasyon sa ating bansa. Dulot nitong krisis sa Middle East. At doon sa, okay? Sa krisis sa kuryente, ma'am. Yes, oo. Kaninang umaga po ay nakausap po mismo natin sa Secretary Sharon Garin at ito po ang kanya naging pahayag. And I quote, "We issued department guidelines to allow electricity from cheaper fuel, generate more sources like coal and renewable energy. ERC has now suspended the electricity market so we can have more coal, renewable energy, and even Malampaya generated power. We are assisting renewable energy developers to complete their projects ahead of schedule. Around 500 megawatts na done na, according to Secretary Garin. Another 500 we're working in progress pa. All that and more para mabawasan ang posibleng itaas ng presyo.
As to islands, we're planning to get diesel for Napocor. Hopefully, it will be cheaper but lower grade oil para iwasan ang blackout sa mga isla. Siyempre po, mas maganda rin po ang mga solar companies ay makakomply sa kanilang mga obligasyon para makatulong din po. Salamat po. Sunod po na katanungan, Maricel Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, sabi ng Iran, there won't be a negotiation for now. So mukhang malabo pa kung kailan matatapos yung gulo. Having said this, gaano po kalalim ang resources ng Pilipinas? And if, well, the government has mentioned na naghahanap tayo ng alternative sources. But in any case, na hindi matuloy yung agreement, ano po yung contingency plan? Siyempre, unang-una, magdasal tayo na magkaroon na ng agreement sila at magkaroon ng pagkakasundo. Kapag hindi po kasi agad nagkasundo at hindi natapos itong sigalot sa Middle East, malaki po talaga itong magiging epekto. Pero muli, tinanong natin dyan si Secretary Sharon Garin at ito ang kanyang sinabi. And I quote, "We are stocking up and now in dialogue with other countries like India, Argentina, Canada, and other countries that do not rely on Middle East for their petroleum." End of quote. Pero of course, nandyan pa rin yung fear na baka maapektuhan yung supply natin. So to calm the people, how far are we from energy lockdown? Kasi nabibring up din yung mga historical happenings back in 1970s when there were shortage na nagkaroon ng fuel rationing, nagkaroon ng carless days. How far are we from that? And what's the worst case scenario that the government is now preparing? Sa ngayon, ito po talaga yung pinaghahandaan ng Pangulo, pinaghahandaan ng administrasyon. Kaya ayaw po nating mapunta doon sa worst case scenario. So kaya nga ngayon po, sa pagtutulungan na rin po ng lahat na ahensya ng gobyerno, especially DOE and DFA, na naghahanap po talaga tayo ng sources para po yung supply ng petrolyo ay hindi mahinto at magtuloy-tuloy po para po sa ating mga kababayan. So you don't see energy lockdown anytime soon? Malayo pa yun? Sa ngayon po, as we speak, wala po tayong nakikita. As we speak. Thank you, Yusek. Salamat po. Ana Bajo, GMA News Online. Afternoon, ma'am. Ma'am, Bayan President Renato Reyes has questioned if the President is exempted from the anti-EPAL policy during cash assistance distribution kasi sa isang payout po sa Quezon City, meron pong tarpaulin at ang nakalagay ay ang nakalagay dun sa tarpaulin ay serbisyo at tulong mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Pinagbabawal daw po ito under GAA. Unang-una sa ating mga kababayan. Nung nakita po ni Pangulong Marcos Jr. isang tarpaulin na meron siyang larawan, yun po ay iniutos niyang tanggalin ang kanyang larawan. Kaya wala na po kayo. Binigyan niya po ito, kinall out niya po ang DSWD. Meron po kasi nangyayari, kapag ka po hindi nakikita ang Pangulo at karamihan ay halimbawa ay nasa meeting lamang siya sa Malacanang, kapag hindi nakikita sa labas, ang sasabihin ng iba, nasaan ang Pangulo? Kapag naman nakikitang madalas at nakikita na gumaganap sa kanyang mga programa, ang sasabihin ng iba, namumuliti ka. At ngayon, marami nagsasabi, walang ginagawa ang Pangulo. Pero ngayon, ipinapaalam sa taong bayan kung ano ang proyekto ng Pangulo. Ang sasabihin naman nila, pa-EPAL. So, di natin alam ano ba ang nais ng mga taong ito. So muli, ayaw ng Pangulo ng pa-EPAL. Pero ma'am, meron din po kaya tayong reminder sa mga LGUs kasi si President din naman po yung nag-push nito nung pinirmahan niya yung GAA last time na yun nga, anti-EPAL policy. Yes, Meron na lang pong reminder. alam nila. Ngayon po, nadidinig nila. Bawal ang EPAL. Thank you, ma'am. Salamat po. Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good afternoon.
DSWD Secretary Rex Gatchalian said in one coverage that they're under the understanding that the President is not covered by the anti-EPL provision in the GAA. Your comment po. Okay. Tinanong ko na rin po dyan si Secretary Rex. At ito po yung sabi niya. DSWD thought the President was exempted. But when our attention was called, we addressed it immediately. So alam niya po. Okay So, po? hindi po siya exempted. Confirming po. Hindi po siya exempted. Pero tandaan po natin na dapat din pong malaman ng taong bayan bilang presidente na ito ang kanyang proyekto. Para malaman ng taong bayan, assurance na ang Pangulo ay nandito para sa ating lahat. Yusek, follow-up na lang po on the messaging of the palace. The admin already declared the country under a national energy emergency. Sinabi rin po ng Pangulo na mahirap talaga o out of the government's control yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. But Malacanang isn't calling it the crisis. So may krisis po ba o wala para sa palasyo? Maliwanag po ang sinabi ng Pangulo sa kanyang mensahe. Sabi niya po, uulitin po natin, malinaw ang salitang ginamit natin, energy emergency. Hindi ito emergency ng pangkalahatan. So, ang sabi rin po niya na there's nothing to be panic about. Gumagawa po ng trabaho ang gobyerno, ang Pangulo. Ang pagsasagawa po ng Executive 110 ay para po hindi tayo makarating sa tinatawag na krisis. Kaya po hanggang ngayon, patuloy na nagtatrabaho ang lahat ng parte ng gobyerno para po ang lahat ng maaaring ibigay na tulong, maaaring ibigay na proyekto para maibsan ang impact nitong krisis sa Middle East ay gagawin po. Basta po ito'y naaayon din sa batas. Salamat po. Huli pong katanungan, Julie Bay sa 1PH. Sinabi po ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association na tataas yung presyo ng ilang produkto sa ilang supermarkets. Included daw po yung noodles, canned goods at saka tubig. Ano po yung susunod na hakbang ng palasyo? Kasi recently sinabi nga ng Pangulo yung assurance po na hindi tataas or hindi magtataas ng presyo ng mga supermarkets and manufacturers. Opo, kinausap din po natin kanina lamang po si Secretary Chris Roque ng DTI at ayon po sa kanya, siya na po ang bibigay sa inyo ng mensahe patungkol dyan. Pero makikipag-usap daw po ba si Secretary Roque sa mga manufacturers tungkol dito? Si Secretary Chris Roque na po ang inyong tanungin dahil yan po ang ibinigay niya sa akin na mensahe na siya na lamang po ang magbibigay ng mensahe patungkol po dito. Pero meron po siyang mensahe. So, just ask Secretary Chris Roque.